Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Rasulillah Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bilang pagpapatuloy ng ating mga piling masail pagdating sa paghukay ng patay. Ngayon nandito na ngayon tayo sa mga masail kung pinapayagan ba sa ating sharia na hukayin ng isang libingan. Meron ng bangkay na nakalibing doon. Pinapayagan ba sa ating sharia na hukayin ng libingan na yon? Okay, una sa lahat, ang paghukay sa libingan ay hindi pinapayagan sa ating sharia. Maliban na lamang sa mga piling pagkakataon. At ito yung mga pagkakataon kung kailan pinapayagan na ang isang libingan ay hukayin. Ang isang qabr ay hukayin. Ngayon, sabi, la yajuzu nabshul mayyiti illa li daruratin wa hiya 17. Sabi niya, hindi pinapayagan na hukayin ang isang patay o ang isang bangkay maliban na lamang sa mga darurat ay pangangailangan. At ito ay 17 na binanggit dito na inipon ng musannif hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Sabi niya, una, in dufina bila tuhrin aw tayammum. Sabi niya, ang una, kapag nilibing ang patay ng walang tayammum, walang tahara, hindi pinaliguan, nilibing. At kabilang ang patay sa mga wajib na paliguan. Meron bang pagkakataon na ang patay ay kabilang sa mga hindi na wajib paliguan? Na kapag ang patay halimbawa niyan ay namatay na shahid ng dunya at ng akhirah. Halimbawa, ang isang tao ay mujahid, kabilang sa mga mujahidin fi sabilillah. Mujahid na ang kalaban ay mga kuffar na nananakit ng mga muslimi. Hindi kuffar na hindi nananakit ng mga muslimi. Lalong-lalo na, hindi mujahid na ang kalaban nila mga muslim o kapwa nila muslim. Hindi mujahid yon. Kang mujahid fi sabilillah, siya na namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang iangat ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga kuffar na nananakit ng kanilang kapwa, Muslim man o kafir din. Okay? Pag namatay siya, tawag sa kanya shahidud dunya wal akhirah. Ang hukom, bawal siyang paliguan. Yung mga halimbawa pa ng mga bawal paliguan, halimbawa kapag ang bangkay o ang patay, wal iyadu billah, nasunog. Khalas, nasunog yan eh. Sa pagkakataong yon, ang gagawin, tayammum para sa kanya. Ganon din halimbawa kapag ang patay halimbawa lasog-lasog na. Palas hindi na papaliguan yun. Tama? Tayammum kung kaya pang itayammum. O kung hindi naman, palas babalot siya sa isang plastic pagkatapos saka babalutan ng telang puti. Okay? So yan ang una, pinapayagan na hukayin kung wala siyang tahara. Okay. Kalawa, indufina bila tawjihin lil qibla ma lam yataghayyar amma law taghayyara fala yudbash walau kana mustalqiyan ala qafahu sunna nabsuhu qala Syekhu Az-Ziyad. Sabi dito, ikalawa, kapag nilibing ang patay nang hindi nakaharap sa qibla, ang hukom, wajib na hukayin ang bangkay kapag hindi nakaharap sa qibla. Halimbawa niya nakabaliktad pala. Ano hukom? Wajib na hukayin yun. Basta sigurado na yung bangkay ay hindi pa siya nagiging buto. Samantala kapag buto na o di kaya naagnas na, sabi hindi na siya wajib na hukayin. Tama? Gaya na sinabi niya dito, bila tawjihin lil qibla, hindi na iharap sa qibla at hindi pa to nagbabago. Samantala kung nagbago na, fala yudbash, hindi, kung nagtaghayyar, ibig sabihin niya nagbago na ang bangkay, naagnas na, naging buto na, kalas hindi na siya uhukayin muli. Sabi niya, kahit pa halimbawa niyan nakadapa ang patay, halimbawa. Ganon din halimbawa kung ang patay na ilagay ng nakadapa. Anong hukom? Sunna na hukayin yun. Maliban na lamang kung yung patay na yun ay naagnas na o di kaya buto na lang. Anong hukom? Khalas, pinapayag o okay na lang yun. Yan ang fatwa ni Imam Az-Ziyadi. Ikatlo, law dufina fi thawbin aw ardin maghsubain. Sabi niya, kung nilibing ang patay sa lupa na maghsub, ibig sabihin yan
ay hindi pagmamay-ari yun ng mga Muslimin. Pagmamay-ari yun ng isang individual. Maksub siya. Maksub ang merong bab pagdating sa fact na tawag na babul khasb. Ito yung pag-agaw ng isang ari-arian na hindi sa iyo o hindi sa isang tao. Kinuha niya yon ng wala siyang karapatan sa bagay. Tawag doon khasb at yun ay haram. At ang pagsasagawa ng sala sa isang lugar na maksub ay haram din. Halimbawa niyan, hindi si Fulan at si Zaid at saka si Amr, halimbawa, etong si Zaid, inagaw niya yung lupa na yun, inangkin niya. Sabi niya, akin to. Ngayon, wala naman siyang titulo. Gumawa siya ng fake na titulo. Binigyan ngayon siya ng hukom ng Qadi dahil dun sa fake na titulo na ginawa niya. At itong si Amr, wala pa naman, kanya yung lupa, pero wala naman siyang titulo. Ngayon, ang kinilaim ng gobyerno, itong si Zaid, siya yung may-ari kahit na hindi talaga siya yung may-ari. Inisahan niya lang itong si Amr. Anong hukom ng pagsasagawa ng sala sa ganong uri ng lugar? Haram. La yajuz. Ganon din kung halimbawa yung lugar na yon nilibingan. Anong hukom? Wajib na ilipat yung bangkay na nilibing sa isang ard na magsub. Ibig sabihin niyan, inagaw. Ninakaw. Okay? Inangkin. Ayan. Okay. Ganon din halimbawa kung kafan din ng angkin ng kafan. Ibig sabihin niya ng angkin ng pambalot. Okay? Anong hukom nun? Uhukayin din at papalitan ng bagong kafan. Wa in gharama lahu alwarathatu athawbu wa mithluhu law dufina bi masjidin nubisha wa in taghayyara. Sabi niya ganon din halimbawa kung binayaran yun ng mismong waratha ay ng ano bang tawag dyan? Nung mga tagapagmana. Yung kafan na kung saan binalot o ginamit na pambalot sa mismong patay, yun, pinapayagan yun na kung sakali man halimbawa bayaran yun ng mismong mga waratha ay yung mga tagapagmana, ganun pa rin, papalitan pa rin yung mismong thawb na binanggit niya dito. Wa mithluhu, ganun din kung halimbawa niyan nilibing sa masjid o di kaya sa lupa o sa compound ng mismong masjid o masjid mismo. Ano yung masjid? Ano hukom no bisya? Wa in taghayyara, kahit pa nagbago na. Samantala, labas sa masala kung sakali halimbawa nakalibing na doon yung patay. Okay, may nakalibing na doon. Tapos tatayuan yung halimbawa ng masjid para sa community halimbawa. Ano hukom? Wajib na maglagay ng harang sa pagitan ng masjid o di kaya pader sa pagitan ng masjid at saka ng mismong kabur. Yun ang hukom sa ating sa Sharia. Kung hindi man siya pader, at least malaman ng mga tao na ito kabur, ito masjid. Okay, walang magsasala dito sa mismong libingan at dito ang salahan sa mismong masjid. Okay, next. Isa pa, ikaapat na mas'ala. Law bala'a malan li ghayrihi wa talabahu sahibuhu nubisha wa in taghayyara wa in gharama al-warathatu mithlahu. Qala Syekh Zakaria wa Syekh Sharbini. Sabi niya dito, kung nakalunok ang isang tao ng pera o kayamanan ng ibang tao, halimbawa niyan singsing, halimbawa niyan ginto, nakalunok siya. O nilunok niya, pasadya man o hindi, namatay siya. Ano hukom? Wajib yun na hukayin yung mismong libingan, yung kanyang mismong libingan, at kunin yung ginto na nandoon sa kanyang tiyan. Okay? Wa talabahu sahibuhu, at hiniling yun ng may-ari nun. Tamam? Paano kung hindi niya hiniling? Ibig sabihin nun, kanya na yun. Ganon din ang hukom, huhukayin pa rin siya. Ay madaling sabi, kapag ang isang tao lumunok ng isang mayroong, kumbaga, may presyo, may halaga na gamit, ito man ay relo, malaki masyadong relo. Sabihin natin singsing, ginto, silver, o ano pa man. Kanya man yun o sa iba. Ano hukom? Pag nilibing siya na mayroong ganon sa kanyang katawan, wajib na hukayin yung kanyang libingan. Ganon din halimbawa yung mga nagpapangipin ng ginto o di kaya ng silver at nilibing siya ng ganon. Wajib yun na hukayin at kunin yung ginto na nandun sa kanya mismong bunganga. Kahit pa halimbawa palampasin na yun ng mismong waratha, kahit pa. Tamam? Dahil sabi niya,
Law bala'a malan li ghairihi wa talabahu sahibu nubisha wa in taghayyara, sabi niya, huhukayin kahit pa nagbago. Kahit pa halimbawa palitan ito ng mga warasa, ibig sabihin ng mga tagapagmana. Yan ang sinabi ni Imam Zakaria al-Ansari at Imam Khatib al-Sharbini. Sabi niya pa dito, number 5, law bala'a malan li nafsihi fi hayati nubisha ba'da bala'ihi la qablahu. Sabi, sabi niya, kung siya naman halimbawa ay nakalunok ng pera para sa kanyang sarili, kef, yani pagmamay-ari niya yung singsing na yun halimbawa, o di kaya yung mismong gamit na yun ay isa sa kanyang mga ari-arian. Anong hukom? Sabi niya, at nilunok niya to nung siya ay buhay pa. Hukom nun ay huhukayin ng kanya mismong kabar pagkatapos nitong maging maagnas o maging buto na lang. Kasi siyempre yung gamit niya hindi naman maagnas yun, mananatili yun doon. La qablahu, at hindi bago pa maagnas. Ibig sabihin maghihintay ng panahon bago siya hukayin. Sabi pa number 6, law waqa'a fil qabri malun wa in qalla walau min tarikatihi nubisha wa in taghayyara. Sabi niya kung mayroong nahulog sa kabar na pera o mal, ibig sabihin ng mal kasi pagdating sa fiqh, pag sinabing mal, hindi lang siya literal na pera, pero lahat ng mga may halagang bagay, may value, lahat ng yun tinatawag yun na mal. Halimbawa niyan relo, halimbawa niyan cellphone, halimbawa niyan earrings, hikaw, bracelet, ano pa man, lahat ng mga tinuturing na may halaga, ang tawag doon sa Sharia sa fiqh, mal. Okay. Kumbaga pangkalahatan siyang gamit. Instead na magsabi ka ng relo, instead na magsabi ka ng ganyan, palas, mal. Okay? Kung merong nahulog na mal, ibig sabihin merong value na bagay sa loob ng kanyang libingan habang nililibing siya. Tama? Kahit pa maliit ang presyo nito, anong hukom? Kahit pa ito daw ay kabilang sa kanyang tarika, ibig sabihin sa kanya mismong pera, kanyang naiwang kayamanan. Anong hukom? Wajib na hukayin ulit yung kanya mismong kabar at kunin yung mismong kayamanan na yun. Ganun, kaya naman dahil dyan, pinagbabawal sa sino mang tao na mag-iiwan ng anumang gamit ng namatay sa kanyang libingan. Halimbawa niyan, paborito niya tong kutsilyo na to, itong dagger na to, itong espada na to, ililiping yun kasama niya. Anong hukom? La yajuz, kasi bahagi yun ng tarika. Tama? Bahagi yun ng tarika. Yung paglilibing ng gamit kasama niya. Okay? Mga gamit niya. Ganon din halimbawa, ililibing halimbawa kasama niya itong cellphone na to, mahal na mahal niya to, wala nang gagamit ito kundi sa kanya, haram din yun na ipalibing kasama niya. Kahit pa sabihin natin yung mga kamag-anak niya, pamilya niya, yun yung warasa na sasabihin halimbawa, hindi, okay lang sa amin na ilibing kasama niya ang mga gamit niya. Kahit pa, hindi pwede yun sa Islam. Okay? Sabi niya pa, وقال الإمام النووي قال جماعة بعدم نبشه إذا ضمنه الورثة. Sabi pa ni Imam An-Nawawi sa kanyang fatwa na sinabi daw ng grupo mula sa mga ulama na hindi na daw huhukayin kapag ito ay binayaran ng pamilya. Ibig sabihin, yung nahulog na relo, sabihin halimbawa, yung nahulog mong earrings doon sa mismong kabar, kami nang bahalang magsasagot doon, sabi ni Imam An-Nawawi, hindi na daw siya huhukayin ulit. O fatwa. Wa nuqila an Sheikh Abi Tayyib annahu la yunbash bihal wa yajibul gharamu min tarikatihi. Ayon pa kay Imam Abu Tayyib rahimahullah na hindi na daw to huhukayin. Bagkos babayaran na lang ito mula sa kanyang mana na inaiwan, perang naiwan. Next, idha dufinatil mar'atu wa bibatniha janinun turja hayatuhu bi ay yakuna lahu 6 ashhur. Ika-7 na masala kung kailan either obligado o di kaya pinapayagan na hukayin ang libingan ng isang tao kapag meron isang babae na buntis. Nilibing siya na buntis at meron sa kanyang sinapupunan na baby, bata. Okay? At maaari pang mabuhay yung batang yon. Halimbawa daw nun, under 6 months pa. O di kaya above 6 months, yung bata na nandoon sa kanyang nanay. Anong hukom? Wajib na hukayin o yung mismong bangkay kung alam pa na mahahabol pa yung buhay niya. Okay? Samantala kung alam niya mahahabol pa, wajib yun. Okay. Samantala kung after pa ng 1 linggo, hindi na. Kasi 1 linggo na yun. Okay. Next, number 8. Law
بشر بمولود مثلا فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبش. Sabi niya dito. Samantala kapag binigyan siya ng magandang balita ay ibig sabihin yung tatay, binalitaan siya halimbawa. At yan ay nangyayari pagdating sa mga nauna na mga tatay halimbawa nasa serbisyo ng sundalo, pagkatapos ang kanyang pamilya nasa malayong lugar. Tapos kapag nung binalitaan siya na manganganak na yung kanyang asawa halimbawa at sinabi ngayon itong lalaki, itong tatay, sabi niya, kung ang aking anak ay lalaki, kung ganon yung alipin ko na lalaki ay malaya na. Kung ang anak ko ay babae, kung ganon ang aking aliping babae ay malaya na rin. Kumbaga, nakatali ang pagiging malaya ng kanyang alipin sa kanyang anak. Kung lalaki, lalaki din ang magiging malaya. Kung babae, babae din ang magiging malaya. Pagkatapos nun, ay nilibing yung kanyang anak dahil nga namatay at hindi alam kung ano ang kasarian ng anak niya. Anong hukom? Uhukayin yung mismong libingan para malaman kung ano ang kasarian ng bata at upang mapalaya kung sino man yung dapat na mapalaya, lalaki o babaeng alipin. Yun yung tinutukoy niya sa number 8 na masala. Number 9. Law allaqa talaqa bisifatin kaan law wulidat zakaran fatalqah aw untha fatalqatain. Sabi niya dito, kung kinonekta niya fawulidat mayitan fadufina walam ya'lam halahu nubisha. Sabi niya, ganon din daw kung kinonekta niya ang talak sa pamagitan ng sifa. Ayun yan, katangian. Kef, ano halimbawa niyan yung isang lalaki, halimbawa, sinabi niya, kung nanganak ang aking asawa ng lalaki, ay ang aking asawa ay hiwalay na ng isang beses. Kasi nga pinapayagan ng hanggang 3 pagdating sa divorce sa Sharia. At kung babae naman ay 2 beses na palkatain. Ito ay pagsasadula paghalimbawa lang. Okay? Pwede naman magbaliktad din. Halimbawa niyan, kung lalaki ay 2 beses at kung babae 1 beses lang. Baliktad dong kabaliktaran nung sinabi natin. Okay? Madaling sabi, ito ay halimbawa lang. Tinali niya halimbawa yung talak sa kasarian ng kanyang anak. Ngayon, nalibing yung kanyang anak nang hindi niya alam. Nasa malayong lugar siya halimbawa, gaya ng halimbawa nating halimbawa, isang lalaki halimbawa nasa serbisyong militar at malayo siya sa kanyang pamilya. At sinabi niya ngayon yon. Ngayon, nalibing yung bata, hindi alam kung ano yung kasarian niya, babae ba siya o lalaki. Ano hukom? Buhukayin yung libingan ng bata na nilibing para malaman kung ano yung kasarian ng bata. Wal-iyadhu billah, yan ay kabilang sa mga hindi magandang kasanayan ng isang lalaki. Ang itali niya halimbawa, ang talak o ang divorce sa isang mga bagay, sa ganitong mga bagay. Hindi siya gawain ng isang taong respetado. Tama? Iwalayan ko ang asawa ko pag ganito, iwalayan ko yung ganito, hindi maganda yun. Okay? Next. Number 10. Na mas'ala o kaso, law idda'a shakhsun ala mayyitin annahu imra'atuhu. Tamam? Aw idda'at imra'atun ala mayyitin annahu zawjuha wa talaba al-irtha wa aqama al-bayyinata fayunbash falaw nubisha fawajada khuntha تعارضت البينات على الأصح ويوقف الميراث. قال الشيخ العبادي في الطبقات أنه يفسخ بينهما. Sabi niya dito. Number 10. Law idda'a shakhsun, kung nag-claim ang isang tao na ang patay na nilibing ay asawa niyang babae. O di kaya ang patay na nilibing o ang isang babae halimbawa nag-claim na yung nilibing na patay, asawa niyang lalaki yun. At humihingi ngayon siya ng kayamanan mula sa kanyang tarika. Halimbawa niyan, isang taong hindi kilala, nilibing na lang. Ngayon, meron isang babae o di kaya lalaki na nagsasabi, ito asawa ko yan. O ganun din babae, halimbawa sabihin niya, ito asawa ko yan nilibing dyan. At hinihingi niya yung parte niya sa kayamanan na naiwan ng taong yon. Ngayon sabi, nung hinukay, fayunbash kasi hukayin, basta meron siyang bayina, wa talabal irtha wa qamal bayina, meron siyang
Bayyina, ibig sabihin niyang bayyina ay dalil. Meron siyang ebidensya. Halimbawa niyan, birth certificate, marriage certificate, and so on. Okay? Fayunbash. Tapos sabi, falaw nubi siya, fawujida khuntha. At nung hinukay yung kanya mismong bangkay, ay nakita na ito pala ay khuntha. Ibig sabihin niyan ay merong dalawang kasarian. Hindi pala siya totally lalaki, hindi rin siya totally babae, gaya ng kiniklaim ng isa sa kanila o bawat isa sa kanila. Ano hukom? Ta'aradatil bayyinat. Ibig sabihin niyan, nagsalungat ang mga dalil. Tama? Sabi niya, lalaki, babae yung asawa ko, khuntha pala. Ganon din yung babae. Sabi niya, lalaki yung asawa ko, khuntha pala. Alal asa. Anong hukom? Wayuwaktifu al-miras. Ibig sabihin niyan, yung miras ay mananatili siya. Hindi bibigyan yung lalaki nag-claim, hindi rin bibigyan yung babae nag-claim. Mananatili siya saan? Sa Baitul Mal o sa gobyerno. Hawak ng hakim yung pera, yung miras. Sabi naman ni Imam Sheikh Al-Ibadi sa kanyang libro At-Tabaqat, annahu yafsakhu bainahuma. Once na magkaiba yung binigay niyang dalil, yafsak, ibig sabihin ng yafsak, batil na. Ay madaling sabi, mawawalang bisa yung hinain niyang dalil kapag mali pala yung lumabas na resulta. Halimbawa niyan yung lalaki, sabi niya, asawa ko yan. Pag nung hinukay, ano pala? Khuntha pala. Hindi pwede yun. Hindi pwede ang khuntha mag-asawa sa lalaki. Maliban na lamang kung yung khuntha na yun ay totally babae o ang panlabas na talaga babae, pwede yun. Ganon din halimbawa kung babae, halimbawa tapos mag-asawa sa khuntha. Maliban, hindi pwedeng babae sa babae. Diba? Yung khuntha, dalawa kasarian. Maliban na lamang kung talagang ang kasarian niya ay lalaki. Okay? So, pinapayagan siya na mag-asawa ng babae. Okay? Sabi niya, number 11, ay yalhaquhu saylun aw nadawa. Sabi niya, kabilang sa mga pagkakataon kung kailan pinapayagan na ang isang kabar ay hukayin. Siyempre, pag hukayin, inilipat ito. Halimbawa niyan, yung lugar na yun, halimbawa, laging dinadaanan ng baha o bahain. Inilipat ngayon siya sa isang lugar na mataas o di kaya hindi inaabot ng baha. Ganon din kung laging mahamog. Yung pagkahamog na yon, nagre-resulta siya ng madaling pagguho ng lupa o yung lamig o di kaya yung ulan. Lahat ng yan, kapag nagre-resulta yan na maaring makadulot ng kapinsalaan sa mismong libingan, anong hukom? Pinapayagan niya na ilipat sa isang lugar na mas less ang pinsala o mas protektado yung patay o yung bangkay. Ganon, kaya nga dito sa atin, nilalagyan ng semento yung cover kasi after ng ilang taon yan, tamam? Dahil sa ulan, gumuguho yung libingan. Tamam? Gumuguho. O di kaya nagkakaroon ng crack, nagkakaroon ng hati. Ngayon, para naman sa protection ng mismong patay na nakalibing doon o bilang dagdag na respeto para sa kanya, pinapalibutan yung kanya mismong libingan ng hollow blocks na magpapatibay sa kanyang libingan. Walang problema doon sa bagay na yun. Ala kulli hal. Next. Law qala law razaqani Allahu waladan fallahu alayya kadha fadubina qabla an ya'lam bihalihi fayunbash. Ganon din. Ito ay connected din sa mga naunang masala na kapag ang isang tao halimbawa naghiling, sinabi niya kung biniyaan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anak na lalaki, obligado sa akin na magbigay ng ganito o di kaya ganito, at nilibing yung kanyang anak bago niya pa malaman na nalibing yung anak niya, ibig sabihin namatay. Nasa malayong lugar siya halimbawa, at hindi niya alam kung lalaki o babae yung anak niya, tamam, gaya ng kanyang dinua. Ano hukom? Yunbash. Ibig sabihin niya ay pinapayagan. Tama? Sa pagkakataon to, pinapayagan yan. Pinapayagan na hukayin yung kanya mismong libingan, yung libingan ng bata para makita kung anong kasarian. Yan kasi pasok yan sa nazar eh. At ang nazar pwedeng bayaran yan yung tinatawag na kafaratul yamin. Tama? O kaya dito sa pagkakataong yan, pinapayagan, hindi wajib. Okay? Kasi pwede siyang mabayaran sa ibang paraan. At yung paghuhukay ng libingan, papayagan ka lang doon o magiging wajib lang siya kapag sobrang kailangan. Okay, sa pagkakataong yun, ang nazar, wajib na bayaran yun. Ha?
Yung sinabi niya, kung biyayaan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganito, magsasadaka ako ng ganyan. Nazar ang tawag doon. Tama. Nazar yon. At ang nazar, pwede siyang bayaran ng tinatawag na kafaratul yamin. Okay, ala kulli hal. Next, law shahida ala shakhsin wa dufina washtaddat al-haja ila ma'rifati suratihi nubisha. Ganon din kapag sumaksi ang isang tao laban sa isang tao na siya ang gumawa ng ganitong krimen, siya ang pumatay. Ngayon, para malaman na siya talaga ang pumatay, hindi alam yung itsura niya. Ano hukom? Obligado na, sa pagkakataong to, obligado na hukayin yung kanya mismong libingan para malaman kung siya ba talaga ang gumawa ng krimeng yun o hindi. At namatay siya o hindi. Ganyan. Number 13. Okay? Number 14. Law ikhtalafa al-warathatu fil madfuni dhakaran aw untha nubisha. Ganon din kapag nagkaroon ng pagkakalito sa pamilya, kung lalaki ba yung namatay o babae mula sa isa sa kanilang pamilya. Ano hukom? Huhukayin yun. Tama? Huhukayin. Pero yan ay pinapayagan, hindi naman yung sobrang pangangailangan. Okay? So hindi wajib. Zero jaiz, pinapayagan. Number 15. Tada'aya mauludan فإنه ينبش ليلحقه القائف وهو من يعرف شبه المولود عن طريق قدمه. Number 15, kapag nag-claim ang bawat parents na anak namin yung nilibing. Hindi yung anak. Okay? Ano hukom? Huhukayin yung mismong libingan para malaman kung kanino ba talagang anak yun. At dati may tinatawag na qaif, at ang qaif siya yung tumitingin sa bata kung sa pamagitan ng paa ng bata kung kaninong ama siya o kaninong nanay siya sa pamagitan ng pagkukumpara ng paa. Tawag sa kanya sa mga sinauna qaif, yung tawag dun sa tumitingin sa bata. Ala kulli hal, sabi niya, law kana bi ahadi a'daihi shalalan wa tada'aya ithnani aw al waratha ma'a janin fihi wa dufina nubisha. Number 16 na masala, tamam? Kapag ang isang patay, tamam, ang isa sa kanya mismong parte ng katawan ay mayroong shalal. If shalal ay mayroong paralyzed, paralisado ang isa sa kanyang bahagi ng katawan. Tamam? At nagki-claim ang bawat isa na si ganito ang pumalo sa kanya, ang nanakit sa kanya o and so on. O di kaya halimbawa nagkaroon ng away sa pagitan ng pamilya nung namatay at saka nung Jan. Ano yung Jan? Yung nagkrimen, kagawa ng krimen, tamam? Ngayon nilibing yun nang hindi pa nakukuha ang ebidensya. Wala iyadhu billah, ito yung mga nangyayari sa mga panahon natin ngayon, pinatay ng halimbawa ni rape. Ganon din ang hektokom ni rape. Ngayon, para malaman kung ni-rape pa yung patay o hindi, huhukayin yung patay, yung bangkay. Anong hukom nun? Juz. Pinapayagan yun. Bagkus, maaaring maging wajib. Lalong-lalo na kung yun yung magiging daan upang makuha nung namatay yung kanyang justice. Wala iyadhu billah. Yung halimbawa niyan, pinatay. Para makuha yung kanyang kung paano siya pinatay o ganito, ganyan, naman palas. Yun, pinapayagan yun at maaaring maging wajib. Okay. Number 17, law dufinal kafiru bil haram nubisha. Ganon din kapag nilibing ang isang kafir sa haramul Makkah o di kaya haramul Madina. Kafir pala yung nailibing doon. Ano hukom? Wajib yun na hukayin at ilipat sa lugar na hindi libingan ng mga Muslimin. Ganon din. Yung libingan, kapag ang isang kafir nilibing sa libingan ng mga Muslimin at marami pa namang pwedeng libingan pero doon nilibing, di pwede yun. Maliban na lamang kung alam natin na Muslim siya. Okay? Nag-Muslim siya. O merong at least dalil na nag-Muslim siya. Kahit pa halimbawa niyan, isang Muslim lang ang dalil. Alam ko, isa lang nakakalam. Siya yung nagsabi, alam ko, Muslim yan, nag-Muslim yan sa akin, narinig ko, nakita ko. Ganun halimbawa, yun, pinapayagan niya na manatili yung patay. Ganun din halimbawa, huhukayin din yung patay kapag Muslim naman, nilibing sa libingan ng mga kuffar. Halimbawa niyan, yung pamilya, pinalibing nila yung kapamilya nila na Muslim sa libingan ng mga Kristiyano, libingan ng mga kuffar. Anong hukom?
huhukayin yun at ililibing yun sa libingan ng mga Muslimin. Bakit naman? Kasi karapatan ng bawat Muslim na may libing sa libingan ng mga Muslimin. Isa pang faida dyan na sinasabi ng ating mga fuqaha ay dahil kapag ang isang Muslim nilibing sa libingan ng mga Muslimin, nakakakuha siya ng maghfirah, kapatawaran na nakukuha ng bawat Muslim na hindi yun nakukuha ng sinumang kafir. Okay? So kapag ang isang Muslim mamatay at libing sa libingan ng mga Muslimin, makakatanggap siya ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa lahat, basta nandun siya nakalibing sa libingan ng mga Muslimin. Iba pa yung kapatawaran na bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dinuduan ng mga bumibisita sa kubur. Next, sabi pa niya dito, wala yajuzu nafsu qabri nabiyyin minal anbiya. Hindi pinapayagan na hukayin ang libingan ng sinumang nabi maliban na lang kung nagkamali. Halimbawa, alam niya na libingan to ng nabi, huhukayin namin. Ano hukom? La yajuz, haram. Yan ang ating mga masain pagdating sa paghuhukay ng libingan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam.